Mapagpalang umaga, Sabado, ang petsa, 23. Good morning, good morning. Alam niyo po, salamat sa Diyos, ano? Iningatan kami kagabi sa aming pagtulog. At ginising kami ngayon, taglay ang buhay at lakas nang galing sa Kanya. Kaya pagmulat ko pa lang ng mata, pinasalamatan ko na kaagad ang Panginoon Diyos. Sabi ko, salamat po, Panginoon Diyos. Masarap na tulog binigay mo sa amin na magdamag. Ngayon ginising kami, taglay ang buhay at lakas ng galing sa iyo. Ayun, ang ginawa ko po, nag-exercise muna. Ang exercise, yung dalawa kong aso, si Summer at si Winter, ipinasyal ko muna sila dito sa aming barangay. Yan. Para may exercise sila, at the same time, may exercise din ako. Ay, by the way nga pala, na mali. Uminom pala muna ako ng garlic water with calamansi. Yan. Yung aking daily maintenance na bago mag-almusal, yung bagong gising ka, doon mo gagawin yon para yung bawang tsaka yung kalamansi magtatrabaho dito sa loob mong tiyan. Yan. After na nakainom na po ako ng daily maintenance ng garlic water with calamansi, doon ko pinasyal ngayon itong dalawang aso. Mga 30 minutes, pasyal-pasyal sila. Bilad sa araw, exercise. At the same time ako, nag-exercise din ako kasi walking hindi naman ako makatakbo. Yan, habang hawak-hawak ko yung dalawang aso, dalawa po yung tali nila, no? Na si Summer at si Winter. Nakakahaliw po pagka meron kayong ganyang klaseng aso. Mga lahi po sila ng sitso. Pero iba po yung pagka-sitso nila. Sabi nga nila, hindi puro kasi yung sitso, pango. Yung mga original daw, pango. Pero ito sa akin, hindi matulis ang nguso. Na, kumbaga, nalahiyan, kumbaga, yan. Pero ganun pa man, maliit sila, nakakahaliw po sila, ano? Then after that, yung ginawa ko pala, pinaganda ko sila ng pagkain nila. May sarili silang pagkain dog food. Yung si Winter, si lamb with apple. Yan yung triangle style yung kanya, maliliit. Yan, binabad ko. Yun naman kay Summer, yung Aussie na talagang pang adult. Yan, mga bilog. Binabad ko sila. Then after that, nung mababad, tinanggal ko na yung tubig, nilagyan ko sila ng atay ng baboy. Yan ang minimix ko po sa kanila, atay ng baboy. Tapos yung pinakuluan ng atay ng baboy, yun ang konting pinagsabaw ko doon sa kanilang pagkain. Okay? Ganyan po, ang routine, daily, araw-araw. Then, pa? Ito na nga, magagalmusal na ako. Bali, anong oras na? Ayan. Alas 8:30. May isang oras na. Yung lumipas, magbuhat ng uminom ako ng daily maintenance ko. Actually, dapat 30 minutes saka ako mag-almusal. Pero ngayon, may isang oras na, isang oras at kalahati. Okay lang. Ngayon, mag-almusal na ako. Ito naman ang almusal na binigay ng Diyos. Tinapay. Saka pamalaman ng ito, nabibili po sa grocery. At saka, ito po, nagtimpla ko ng kape. Yung kapeng ito, hindi 3-in-1 na bibili tinitimpla po talaga ito. Tapos, yung pinaglalagay ko tubig na mainit dito, may kasama pong luya. Yung luya, bababad ko sa tubig na mainit. Pinakukulo ko gusto yon. Tapos, saka ko ipang tutupig sa kape. Kaya yung kapeng iniinom ko, may luya. Na kapag iniinom mo yun, umaagod dito. Nararamdaman mo yung agod niya. Dito, yung luya, nararamdaman. Ano po? Ngayon. Ayan, Para makita lang, yung inaalmusal ko.
Then yung palaman, konti na lang. Kasi bakit? Kailangan po baga merienda may palaman. Pati yung aso, pinapalamanan ko ng ganyan gusto niya. Si Summer, kinakain niya. Lagay ko sa tinapay. Gusto niya. Kahit aso yan. Alagaan niyo po, ano? Huwag po kayong mag-alaga kung hindi nyo kayang mag-alaga. Kasi kung kung hindi nyo magawa, huwag na lang. Kasi, in the first place, kawawa po yung aso sa kamay ninyo. Para din kayong mga brutal, ano? Yan. Itong tatlong ito, kape ito, tsaka palaman, ay bigay ng Panginoon Diyos. Alam nyo, kung titignan mo po ang Biblia, alam lang sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na yung kinakain po natin ay galing po sa Kanya yan, sa Diyos. Ang nagturo sa atin yan, ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na pinapahalam niya sa mga tao, sino ka man tao, na pinapahalam ng Panginoong Yesus na yung ating kinakain ay nagmumula sa Panginoon Diyos. Ito, babasahin ko, salita ng Diyos, Biblia na po. Dito po nakalagay yan. Sa Mateo 6. Ito, medyo maliit na sulat. Gagamit tayo nito. Ang sabi ni Jesus dito, sa 9, kaya manalangin kayo tulad dito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang iyong paghahari at masunod ang kalooban nyo dito sa lupa tulad ng sa langit. Ito, 11. Bigyan nyo kami ng aming pagkain araw-araw. Bigyan nyo kami ng pagkain namin sa araw-araw. Yun. So, nagbibigay ng pagkain pala ang Diyos. Provided by God. Kasi po, kaya siyang nagpo-provide, Diyos siya. Kaya tawag sa kanya, God the Father. Ibig sabihin, God the Father, sa pamilya man, yung tatay yung naghahanap buhay, provided para sa kanyang asawa at mga anak. Ganon din po ang Diyos. Ang Diyos po ang naglalahan ng kailangan natin araw-araw, especially yung pagkain. Alam niyo, pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Kahit na meron pang Guinness Book of Record, hindi naman totoong hindi na talaga kumain yung nasa Guinness. Kumain din po yan pagdating ng araw. Kanya lang, pinakamatagal lang siya na hindi kumain. Kaya nalagay sa Guinness. Guinness lang po yung gawa lang ng tao yun sa Amerika, ano? Ngayon, ang Diyos po naglalahan ng pagkain. Hindi lang pagkain. Yung hininga natin, libre yan. Isipin nyo, pag alisin ng Diyos ang hininga natin, yung hangin, ay mamamatay tayo. Hindi ba, nararanasan natin yan, hindi tayo makahinga, no? Ganon. Yung bilad ng araw, kagaya nga kanina, nag-walking kami nitong dalawa kong aso. Vitamin D yun. Yung sikat ng araw, bigay ng Diyos yun. Kaya after that, ano pa? Ito na nga, nag-aalmusal na sa harapan ninyo. Ano? Sige, kukuha lang tayo ng ano para malalim na eh. Kukutsarain ko. Kukutsarain. Kuha tayong kutsara. Ito na kutsara. Kasi malalim na. Ngayon, ito lalagyan natin ng palaman. Para ayan.
Ito yung isa kong aso, si Winter, maliit, dapat na maglilimang buwan na. Yan. Ito po, sitio sila, pero hindi sila pang, yung nguso. O yan, o. Pagka nakaganyan siya sa ganitong asong ito, feel na feel niya po yan, ganyan. Tahimik lang siya. Yan, no? Picture ba tayo? Picture daw kami. Ayan. Napakaganda pong meron kang ganito. Kanya lang, sabi ko nga po sa inyo, kung mag-alaga kayo, yakin ninyo kayo nyong alagaan. Kasi kung hindi lang, kawawa naman po yung mga hayop. Ako, hindi ko tinuturing na hayop. Hayop yan. Pero, ang trato namin sa kanila, ng pamilya, kapamilya, kapuso, kapatid. Kung ano yung kinakain namin, siya rin ang kinakain nila. Mas masarap pa nga eh. Kumisan, magluluto akong tosino. Tosino! Eh, gustong-gusto nila. Tosino! Isipin nyo. Susubukan ko sila ng tosino. Kanya lang, yung pagkain nila, hindi ko makain yung housing. Pero yung pagkain ko, kinakain nila. Ayan o, feel na feel niya po. Ano, Winter? Tapos ka na ba? Nakakain na siya kanina. So tanghalian na lang ang atin niya. Wala naman trabaho ito. So, sige. Nagising lang. Hinahanap ko kasi yung isa kung nasaan eh. Natutulog pala doon sa kanyang baluarte. Yan, kasama po namin sila sa pagtulog. Hindi po sila, ibig sabihin, mahal namin sila. Ayan, baba natin. Ito yung isa. Halika nga rito. Tumatawal yung isa. Halika nga rito, sandali. Ay, halika. Halika rito. Ikaw naman, napaka-tamad-tamad. Ay, ito. Ito po, si Summer. Ayan. Ilamura na ako. Okay, picture tayo Ayan. Huwag mo naman akong ilamusan. Pipicture tayo ako. Nga. Sige na. Ayan. Ito po. 4 na taon na. Love na love namin to. Natutulog na dito sa aming tulugan dito. Kasama namin. Para namin siyang baby. Si sister baby. Yan. Kaya dalawa na sila. Ibinigay po yung isa. Kaya naging dalawa, no? Halika rito. Ayan. Ayan. Nakatingin kasi siya eh. Sabi niya, ba't wala ako dyan? Diba? Ang napakaganda po. Ito, bagong gupit ito, kaya ganyan. Pero kung hindi makapal ang buhok nito, si Summer, ito, pagugupit ko dito, pagka isang tarak na lang. Halaga siya ng bet. Ngayon, sa 27, panguling injection na lang niya yun. Sabi nga, nakumpleto. 7 in 1. Medyo magastos din. Kada injection, 375. Kasi bago siyang baby, kailangan ma-injection siya. Mahirap na. Ganyan ang mag-alaga. Kaya kayo, sinasabi ko po sa inyo, kung hindi nyo kayang mag-alaga, wag na lang. Kawawa naman po kasi yung aso. Tinatawag pa naman dog, man, best friend. Pagkatapos, laki bibig. Inalagaan mo, di mo naman mahalagaan. Ayan, laki bibig. Pag umikap sila, lalaki ng mga bukaka. Ayan, laki bibig ka ako. Ayan, O sige. Na-extra na kayo, Magsitulog na kayo. Ayan.
love na love ko talaga ito. Kasi matagal na. Siyempre, yung isa love ko rin. Kanya lang, bago lang kasi yan. Kaya sabi ko nga, habang tumatagal, bumabait talaga. Okay. Ito, salamat Panginoon. Panginoon Diyos, sa binigay mong almusal sa akin, na aking kakanin sa umagang ito. Sa iyo po ako lubos nagtitiwala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya lagi nyo pong pasalamatan. Unang-una, pag hindi kayo nagpapasalamat, parang wala kayong utang na loob. Yung kapitbahay mo nga, bigyan kang pagkain mo. Pinasasalamatan mo siya. Kulang na lang, halikan mo pa eh. Ang Diyos ayaw mo pasalamatan. Sino nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. Araw-araw, iniingatan ka. Nanonood ako ng YouTube. Pinatay ko nga po eh. Kahit sa video. Yung pinapanood ko, yung bata ni Sara Duterte, yung kanyang chief of staff, Atty. Lopez, ayun. Kinontempt ng Quad Committee ng Kongreso, nakulong. Gusto ni Sara, doon siya matulog sa Kongreso. Ayun. Pinalilipat ngayon sa Correctional for the Women sa Mandaluyong. Inimatay daw. Oh yeah. Ano ba? Alam nyo naman yung mga ganyan. Pag nagkakasakit. Drama ng Pilipino yan. Nagkakasakit bigla. Pagka kinukulong. Ayaw nila sabi ng totoo, isipin nyo po 125 billion. Nung bago nga po sila, binigay ni Marcos kay Sara. Na mukat-mukat mo, 11 days. Ubos ang pera. Ngayon tinatanong saan napuntang pera, hindi kayang ipaliwanag. Pati yung COA, inuutosan ni Sara na COA, huwag kang magbigay ng anumang mga papel doon sa Kongreso. Nabulgar ka po, napanood ko. Kaya nakulong yung abogado niya eh. Kasi yung abogado niya ang nakapirma. Sipin niyo po. Ano po yan? Sa taga Davao yun. Trabahador niya rin sa Davao ng mayor si Sara sa Davao. Napunta rito, kinuha niya dahil naging vice president siya. Ang masakit, pinagtatakpan ng amon niya. Yan, siyang nakakulong. Alam nyo, kung isa ka pa ng mga abogado, ang abogado gusto totoo. Kaya kahit mali, pinagkikipaglaban. Pero mali na nga, pinagtatakpan pa. Ibang klaseng abogado. Kaya yun, na-contempt, nakulong. Dahil gusto ni Sara samahan sa kulungan sa Kongreso, sarap buhay. Ang ginawa, inordera siya ng Quad. Si Congressman Joel Chua ng 3rd District ng Maynila. Ilipat sa correctional. Biglang alam nyo mga Pilipino ganyan, wheelchair o yung bakal, yung necklace. Kaya sabi ng tao, lagyan na ng wheelchair yan. Lagyan na ng daya. Ganyan ang mga Pilipino. Ba't kaya ayaw nilang magsabi ng totoo? Natatakot ba sila? Lahat naman tayo mamamatay. Ba't ka matatakot mo?
Sabi nga ni Jesus, huwag kayong matakot sa pumapatay ng tao na wala namang magagawa. After that, matakot kayo sa Diyos. Ibig sabihin, walang takot sa Diyos itong Atty. Lopez nito. Bakit? Tinatanong lang yes or no kung ano sinasabi niya eh. Sabi nga ni yung kongresista, hindi ko sinabi magpaliwanag ka. Ang tanong ko lang, sasagot mo lang, yes or no. Yan. Sipin mo, abogado, pumirma ka, hindi mo alam yan. Lahat ng ginagawa ng amo mo, wala kang alam. Ikaw ang chief of the staff ni Sara. Hindi mo alam ang ginagawa niya. Bakit? Bilyon po. In 11 days, waldas ang pera. Pinatatawag siya, 6 na beses na, hindi sila umatin. Umatin lang minsan. Ayun, pinakaluboso. Bakit ka? Kababayan tao. Kung maglubid na kasinwali ka, talagang alagad ni Satanas. Yung mga Duterte sa Davao. Oh. Bakit ko sila alagad? Sino kaibigan nila sa Davao? Hindi ba si Apollo Kibuloy na manyak? Nasa ngayon ng manyak na yon. Nakakulong. Si Arawan Diyos. Na, lahat ng inyong kaluluwa pagmamayari ko. Di ba Diyos yan? Nasa ngayon yung Diyos nila. Ayun, nakakulong. Umiimas na rest. Ba? Nagkasakit. Gusto niya doon sa Davao siya makompine. Sa ospital ng Davao. Sarap buhay. Pinag-check up siya. Pagkatapos siya pinag-check up, sabi ng Department of Justice, balik sa kulo ka dyan! Namayagpag po sila ng 6 na taon habang namumuno si Duterte. Lahat ng kahayupan, kahanimalan, kademonyuhan, pagpatay ng tao, droga, lahat na. Sa edad kong 63, lahat ng tumakbong, lahat ng nahupong nahalala ko mga presidente mula kay Marcos, matanda. Lahat na yun, tuloy-tuloy na yun. Nasa tamang kaisipan na ako. Itong Duterte administrasyon ng kawalangyahan. Ang pinakawalangya sa lahat ng presidenteng nahalala ko. Si Marcos, walang yari pero hindi ganyan. Pero yan, grabe. Inamin niya. Pumapatay ako ng tao. Meron pa raw siyang inulog ng tao sa helicopter. Nang tinanong ko sino inulog, ayaw niya sabihin ko sino. Mamamatay tao. Walang habag. Kaya nga, sinermo na ni Pastor Benny Abante. Salamat, meron isang pastor. Para siyang bata sinesermo na tungkol sa Diyos. Tapos yung iba politiko naman, binanata si Abante. Ganyan talaga sa politika eh. Magulat ka, binabanata si Abante. Samantalang si Abante, nag-lecture lang sa kanya tungkol sa batas. Sabi niya nga, hindi ako abogado, pero pastor ako. Pag pastor ka ng Diyos, yung talino mo galing sa Diyos. Tapos meron pang isang tumatakbong mayor, ex-mayor. Binabanatan si Pastor Benny Abante. Pero hindi niya mapangalanan. Bakit? Isa ring walang yayo. Yung dating mayor.
Eh, ba't ko nasabi ko walang niya? Nagkamal din ng pera. Nasilaw sa pera. Yun ang nakalagay sa Biblia. Money is the root of all evil. Ang pera ginagamit. Pero pag ginamit ka ng pera, doon ka yari. Kaya nga ang tawag sa'yo, mukhang pera. Tao ka nga, pero mukha kang pera. Yan ang mahirap sa Pilipino eh. Yung gusto lumabas ang katotohanan, itong mga demonyo naman sa lupa, kung anong ginagawa nila, pangbabase, mga basers. Yan po ang tadak ng Pilipino. Sa lahat ng larangan, wala. Hindi mo siya mahangaan. Eh bakit? Yan. Salamat sa Diyos. Tumikilos na ang Diyos sa mga masasama. Yung nagsabi si Rawa Cristo ng Davao, yung kaibigan ni Duterte, sa gandikit sila eh. Eh bakit? Na makulong na ang ginawa niya, yung pamamahala doon sa kanyang simbahan doon. Nilipat niya kay Duterte. Di ba sa gandikit yan? Sa gandikit, tsaka demonyo. Yung isa, namin niya, pumapatay siya. Si Duterte. Ito si Ibuloy naman. Meron akong angel of death. Nabulgar. Yung angel of death pala. Pag hindi ka pumayag kaya sa gusto ni Ibuloy, pinagyayabang niya yan. Yung kanyang angel of death. Kaya yung mga tao takot na takot. Eh bakit? Mamamatay tao? Si Ibuloy, ginagamit ang Diyos. Si Duterte, minura ang Diyos. Ang sabi ni Duterte sa Diyos, stupid God. Kaya sabi ni Father, ano ba pangalan ng pari na yan? Hinaalala ko. Titignan ko yung papel. Meron ako listahan nun eh. Ito, nilista ko pala. Father, Father Broderick Pabilio. Yon. Ito yung nagsabi kay Duterte. Sa panahon ni Duterte, ito, presidente siya. Blasphemy ka, Pangulo. Murahin mo ba naman ang Diyos? Stupid God. Napalabas yun. Sa national news. Hindi nyo napanood. Subukin nyo nga gilapin. Baka sakali makita nyo. Si Duterte, minumura ang Diyos na lumikha sa kanya, nagbigay ng buhay. Si Kibuloy naman, inalis ang Diyos. Siya na raw ang Kristo, kanyang tatay si Kristo. O ginagamit. Pero kademonyoan.
Kaya kayo, ingat kayo kaibigan, ano? Habang nasa lupa kayo, ano nakalagay doon sa binasa natin? Ama namin nasa langit ka. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Amen. Hindi ka makakarating sa langit, kaibigan, kung hindi ka susunod sa Diyos sa lupa. Kaya kung mamamatay ngayon yung dalawa na yon, diretso sila sa apoy ng pagdurusa. Walang bakas sa mukha nila pagsisisi. Pagharap nila sa mga hearing na Senado, Kongreso. Wala. Ang tingin nila sa sarili nila, untouchable. Paano naman ang Diyos? Hindi ka ba untouchable ng Diyos? Isang ganyan lang ng Diyos, patay ka na eh. Natakot ang mga Pilipino. Dahil merong squad na tagapatay si Duterte. Meron naman angel of death si Kibuloy. Sinabi nila yun sa panonood ko sa kanilang mga hearing sa Senado at Congress. Sige, hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Like, share na share. Kayo mga nagsishare, mag-share kayo. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!